Kamusta mga bro? Nasa Des Marketing pala tayo. Dito lang yan sa Lilia Avenue, Cogon Rotonda or Moc City. Sa mga gustong mag-inquire, pwede kayong tumawag sa contact number nila or pwede niyong i-search yung Facebook page na nasa screen. Ang nasa harap natin ngayon ay ang 2024 Yamaha X-Max 300. Ang kulay na meron tayo ngayon ay ang light gray. Available din to in black. Kung gusto nyo makita yon, bisitahin nyo lang yung TikTok page natin. So yun, ikutan na natin to mga bro. Okay, magsimula tayo dito sa harap. So meron tong visor pero hindi pa nakakabit. Kung makikita nyo, meron siyang slots para sa screws. And then itong cable na to or itong wire na to is para sa battery niya kasi dito yung nakalagay sa harap. And unlike sa older models, yung signal lights niya is andito na sa taas and LED na rin. Yung dati kasi is nasa baba ng headlight and naka-bulb type pa. Yung kulay pala ng front panel niya is matte black pero para din siyang satin black kasi meron siyang konting gloss. Then dito sa side is matte finish na light gray. Tapos meron siyang blue core emblem na gel type at Yamaha emblem. Sa headlight is LED pa rin, pero iba na yung design niya. Kung mapapansin nyo, parang na siyang X. Then dito sa baba, ito yung DRL. And itong sa taas is yung high and low beam niya. Yung busina naman na X-Max is andito sa baba ng headlight, malapit sa gulong. Pagdating dito sa fender, matte black din yung gitna. Pero unlike doon sa taas ng headlight, rough yung texture nito. Pero maganda siya, hindi siya off, tignan. And then dito sa gilid, same sa taas, light gray din yung kulay niya. Tapos meron siyang Yamaha na sticker. Magkabilaan to mga bro. Mahaba na rin yung fender niya dito sa likod, kaya hindi mo na kailangan ng fender extension para dito. Sa suspension naman, naka-telescopic fork si X-Max 300. Pagdating sa front brake, meron siyang 2-piston caliper. And then, naka-ABS na rin to mga bro. Ang brand ng stock na gulong nito ay Dunlop. Ang tire size naman ay 120 by 70 R15. Tubeless na rin to. Lipat na tayo dito sa gilid. Ito yung footboard ni X-Max 300. So mahaba siya. And then pwede mo i-extend yung mga paa mo para mas komportable ka sa biyahe. Yung fairings niya dito sa gilid is matte bronze. Parang matte bronze. Hindi ko alam kung anong exact color nito pero parang ganun. Then yung design nito is tumatakbo papuntang airbox. Then ito yung footrest para sa angkas. Ang fuel tank ni X-Max 300 ay nandito sa gitna. Meron tong fuel tank capacity na 13 liters at ang estimated fuel consumption niya is 28 to 33 kilometers per liter. Pero depende yan sa riding conditions and sa riding habit ng driver. Yung bukasan pala nito is nasa taas and ipapakita ko yun mamaya. Ito yung kanyang side stand and meron na rin siyang kill switch kapag ibababa mo. And yun naman yung center stand. Lipat tayo dito sa taas na side fairings. Meron siyang konting decals na 2 lines. Then meron siyang X-Max na emblem. Yung grab bar niya is kakulay din ng side fairings. Light gray din. Dito sa baba is yung kanyang airbox. Yung texture pala nito is parang similar doon sa front fender. Then sa baba niyan is yung CVT cover niya. Lipat naman tayo dito sa kabilang side. So nandito yung tambucho niya. And ito yung heat guard. At ang nagustuhan ko dito is itong stock na muffler tip is naka-carbon yung design. So stock to mga bro, hindi pa to napapalitan pero ito na talaga yung design niya.
Sa suspension dito sa likod, naka-dual shocks si X-Max 300. Hindi pa adjustable yung kanyang suspension, pero marami namang nabibili na aftermarket kung gusto nyong na-adjust yung suspension nyo. Sa brakes, naka-ABS na rin siya dito sa likod. Naka-disc brake, pero unlike sa harap, hindi siya naka-dual pot piston caliper. Tubeless din ang gulong niya dito sa likod. Same brand sa harap, Dunlop din. And ang tire size naman ay 140 by 70 R14. So mas maliit siya kumpara sa harap na naka 15. Then nakalimutan ko pala kanina, ito yung cap para sa gear oil niya. Dito na tayo sa pinakagusto kong part ng motor na to, yung taillights niya. So yung design is similar pa rin sa older model na nakahiwalay yung left tsaka right na taillight. Then LEDs pa rin to, tapos naka-integrate na rin dito yung LED na signal lights. At sa taas naman ng taillights, sa dulo ng upuan, meron siya dito nakalagay na Yamaha. Sa baba niyan is meron siyang reflector. Yung plate number light niya is same pa rin sa dati. Same din sa Aerox tsaka sa NMAX. Naka-bulb type, pero madali lang namang palitan to ng T10 or T15 kung gusto nyo ng LED. Meron siyang side reflectors sa fender. And dito yung slot para sa plate number. Sa upuan, dalawang material yung ginamit para sa seat cover. Iba sa driver at iba naman sa angkas. Yung foam is sobrang lambot and napakakapal kahit dito sa likod. So talagang komportable yung sasakay dito. Pagbukas mo ng upuan, meron kang napakalaking storage compartment. Di ko lang alam kung same pa rin to dati. Sa 2021 kasi na X-Max meron yung 41 liters. Ito hindi ko alam kung same pa rin, pero kayang mag-accommodate nito ng dalawang helmet. Pero depende pa rin yan sa size ng helmet. So itong knob na nasa gitna, dito mo makokontrol kung gusto mong i-on yung ignition at paanda rin yung motor, or kung gusto mong buksan yung upuan, tsaka yung lid or cover ng gas tank. Sa ngayon, di ko magagawa yon kasi wala pang battery tong motor. Katabi ng knob is merong dalawang maliliit na compartment. Dito sa right, kapag binuksan mo to, pupush mo lang. Nandito yung kanyang remote. So keyless pala si X-Max, kaya di mo na kailangan ng susi para paanda rin siya. And then meron siya ditong charging port. Ito namang nasa kaliwang side, ito yung nalalak. So hindi mo siya mabubuksan kapag wala kang remote or kapag walang battery yung motor, kasi bubuksan mo siya gamit itong knob. Sa manibela na tayo mga bro. So meron siyang bar end, then yung hand grip niya, then ito yung lever para sa brake sa likod, yung menu button para sa display is nandito sa harap, then yung switch para sa high and low beam, meron din siyang passing light, ito yung sa signal lights, then busina. Itong arrow down tsaka up is para sa display. Then kung may gusto kang i-select dun sa display, itong button na may check yung pipindutin mo. And sa baba, ito naman yung home or back button. Tapos andito yung slot para sa side mirror mo and yung rear brake fluid reservoir. Sa gitna, meron ka ditong logo ni Yamaha and all black yung handlebar cover niya. Sa kabilang side ng handlebar, nandito yung lever para sa front brake. Then ito yung starter niya. At sa taas niyan is yung kill switch. Meron na rin siyang built-in hazard. At ito yung switch. Tapos yung slot ng side mirror dito sa right. At yung front brake fluid reservoir. So ito yung POV mga bro kapag nakaupo ka sa 2024 X-Max 300. So again, wala pang battery ito mga bro, kaya di ko mapapakita yung itsura ng display niya. Pero dito kay X-Max 300, meron siyang dalawang screen. Itong nasa taas is para sa speedometer niya.
And yung sa baba naman is para sa ibang features na meron siya. So similar to sa bagong NMAX, yung NMAX Turbo. Pwede nyo i-check sa channel ko. Nagawa ko i-open yon kasi meron siyang battery. Same sila pero meron pa ring difference sa display tsaka sa features na meron sila. So check nyo na lang yan kung gusto nyo. At yun, dito nagtatapos ang ating walk-around review sa 2024 Yamaha XMAX 300. Comment na lang kayo sa baba kung anong masasabi nyo sa motor na to and sa susunod ulit mga bro.